So welcome back to my channel. So today we are going to do another video, and this video is going to be a first impression review. And yes, a lot of you guys are craving for this first impression and slash demo review on the new trending beauty tools. Nakita ko siya around Instagram, and ito yung tinatawag na silicone sponge or bra silicone insert or something like that. And yes, naintriga ako masyado kasi nagte-trending siya sa Instagram na hindi ko alam kung anong ganap niya sa ating makeup or kung ano ang mabibigay ba niyang, kung ano ang makakontribute niya sa pagdating sa mga makeup and stuff. And yes, nagulat na ako na kasi na-blend niya ng maayos at walang patchy yung foundation using the Silly Sponge. Kaya yun ang gusto kong malaman, kung talaga bang worth it pa siya bilhin and kung talaga bang kaya niya makipaglaban sa beauty blender, kasi sabi nga nila na yun daw ang bagong beauty blender natin this coming 2017. So that's why I really want to know if this Silly Sponge is really work the best as the usual beauty blender that we use to our foundation and to blend all the foundation and concealer and contour. Okay, so this is my Silly Sponge, and as you guys can see, this is so little tiny, little not tiny pa. Eat lang siya, para siyang chicken breast ba yung tawag doon, or basta yung pag gumagawa ka ng chicken fillet, something like that. So yeah, ang cute niya, and it's clear so you can see me aura din, pack ganun. This one is retail for 150 pesos plus shipping fee from Shopomore, and want to get this for yourself, and if you want to give this a try, go to Shopomore on Facebook and Instagram. Link will be listed on the description box down below para maisi nyo na siya makita. And I don't know if this one is kasize lang siya ng beauty blender. Yes, ito yung size ng real na beauty blender kapag hindi pa siya nababasa. Kasi diba kapag binasa natin siya, so mag-expand pa siya. And yes, magkasing liit lang sila. And then syempre, ang shape niya is flat sa likod, then medyo round dito sa harapan. So I think this one is perfect para makuha ang bango niya. Paamoy sampagita, guys. Ang bango niya. Gamitin natin para makuha yung, para ma-reach yung mga mahirap i-reach nitong beauty sponge. Nitong silicone sponge na katulad ng gagamit natin yung beauty blender is, yes, magagamit niya na maayos at bongga talaga ang beauty blender. Okay, so ayan, super simple lang talaga nung kanyang itsura, as in, wala lang. And, oh my god, ang sarap niya talaga lapang. Sabi nga ng tatay ko kanina, ilayo mo sa akin yan, ang sarap niyang pangasin. As in, okay guys, so sisimulan na natin. Tignan natin kung talaga bang mag-work ang Silly Sponge kaysa sa beauty blender, or magtatay lang silang dalawa. So yeah, let's get started. Okay, so for my foundation, syempre, I'm going to use this CanMake Smooth Liquid Foundation. I'm in the shade 02. So, syempre, mag-a-apply muna tayo dito sa aking kaliwang face. O dito sa aking back of our hand. Just like so. Ito, natatry na natin siya, guys. So, oh my god. Ooh la la. So, isasampal na natin to sa face natin. Tingnan natin kung talagang bongga ba ang kanyang coverage using the Silly Sponge. Okay guys, so ayan, kung makikita nyo. Pag ganito ang paglalagay, medyo streaky. Makikita nyo yun. Medyo streaky siya sa face. Look at that. Tignan nyo yung mga lines. I hope na makita nyo siya.
So, I think, titignan natin kung ibabounce natin yung silicone sponge sa ating face habang naglalagay tayo ng foundation. May mga stubbles ako, hindi pa ako nakapag-shave. So, ngayon titingnan natin i-reach yung ating gilid ng ilong kung malalagyan din natin siya. So, ang gagawin ko is, yun yung nilagyan ko ng foundation. Then, medyo na-reach niya yung gilid, but parang namumuumuo siya sa gilid ng aking ilong. Yeah, sa ating forehead na. Ayan, lalagyan na ako sa aking ibabaw ng mata. Kita nyo? Kung gumagamit kayo nitong silly sponge, I think maglalagay lang kayo muna sa inyong kung saan kayo unang maglalagay ng foundation. And hindi ito po pwede sa mga mabilis matuyong liquid foundation like the Mary Kay. Kasi 'di ba ano siya, dry on really quickly. So, kasi kailangan nyo talaga ng matinding pagbe-blend kapag gagamit kayo nitong silly sponge. Dahil kapag itadrag nyo lang siyang ganon sa inyong face, magkakaroon kayo ng mga streaky marks or streaky line. Then, kapag pinat nyo siyang ganyan, yes, makukuha nyo yung coverage ng foundation. And kaya ang isasuggest ko sa inyo na kapag maglalagay kayo ng foundation using this silly sponge is huwag nyo siyang isi-slide sa face nyo. Just do the patting motion like that. Ang ginagawa ko is biniblend ko siya. Then para kung makuha ko yung actual na product. Like that. Dito ang dami kong blemishes. Kaya sa mga nagsasabi sa inyo na I'm so flawless, I wake up like this flawless, hindi po totoo yun. So ayan, I'm gonna do the patting motion again. Oh my god guys, the sound! And since I'm a guy, yung aking mga stubbles, yeah, parang masyado niya na-emphasize yung mga hair. I mean yung mga nakaangat na buhok. Hindi katulad ng beauty blender. Parang nami-minimize din niya ng konti yung aking mga hair sa, ayan, yung aking mga bigote. See that? Ang flawless niyan tignan kapag patting motion ang gagawin niyo. See that? Yan ang ayoko eh. Yung sa ilong. Wait, isi-zoom in ko para makita nyo. Kita nyo yan? Yan ang ayoko pag naglalagay ako ng foundation sa nose. Oh, parang naglalaro lang yung foundation sa ilong ko. But if I use the beauty blender, ang ganda niyan. As in, ang ganda ng coverage niya. Oh my god. Look at that. May mga streaky marks. Gosh, stolen. Kaya ang ginagawa ko is, I do the patting motion. Sa aking gilid na ilong. Ang kagandahan lang sa product na to, hindi niya na-absorb lahat ng foundation na nilalagay nyo. Hindi katulad ng beauty blender na kapag naglagay kayo ng product sa inyong katulad nito is, ayun, parang nakukuha niya lahat ng foundation. Okay, so pagdating naman sa aking face, tinignan ko ngayon yung mukha ko.
medyo dewy nga siya kasi nga 'di ba this is a silicone, hindi katulad ng beauty blender na foam siya. So parang na-absorb din niya ng konti yung oil ng face mo at ng foundation. So minsan kapag nag-a-apply tayo ng foundation using the beauty blender, minsan nagmamat na siya dahil nga sponge siya at na-absorb niya yung oil. And then hindi katulad nito, naglalaro lang lahat ng foundation at ng oils ating pez sa ibabaw. So, kaya yan. I think this one is not good for foundation or something. So yeah, let's get moving on to the concealer. Okay, so sa concealer na gagamitin ko, again, this is a liquid concealer. Hindi siya cream. So, hindi siya stick. Again, this is a liquid concealer. So, maglalagay lang ako sa aking ilalim ng eyes. Kasi ako lagi naglalagay ng concealer bago ako mag-start mag-makeup. Okay, so itatry natin to sa concealer. So, not bad. Kasi, na-blend ko ng maayos yung concealer ko sa aking ilalim ng mata na wala akong kahirap-hirap. So, again, nag-add ako ulit kasi meron pa ako nakitang lines na ganap. I mean, dark spots. So, patting motion ulit. Again, huwag nyo siyang i-slide kasi matatanggal yung mismong product. I love it. Guys, look at that. Yes! So yeah, pagdating sa concealer, I love it. So, ayun, yung mismong sharp, yung mismong point na dito sa part ng sponge, silicone sponge, yun yung ipang-reach ko dun sa pinaka inner part ng eyes ko kasi hindi siya ma-reach. Yeah, so far so good. I love it. I love using this pagdating sa concealer. Okay, so ayan guys, nakapag-apply na ako ng foundation and concealer. Yes, approve ako sa kanya kapag dating sa concealer, kapag gagamitin mo siya to apply your concealer. But hindi ko lang alam kung cream concealer ang gagamitin niyo kung mag-work siya. I-update ko na lang kayo sa aking Facebook post kung mag-work nga siya. Ganyan guys. The coverage is there. So, perfect. Okay, so pagdating naman sa pagko-contour, I'm going to use the stick contour. Tingnan kung mag-work siya sa pagbe-blend ng contour. So, maglalagay ako sa aking gilid. Ayan. Siyempre, di ba, mas laging flat yung face ko. So, kaya kailangan ko mag-contour ng malala. Okay, so, again, this, wait lang. Pupunasan muna natin siya. Okay, so, ang kagandahan nandito is, madali mo siyang punasan. See? Hindi mo kailangan gumamit ng sabon or whatsoever. Yung egg na panglinis ng brush, hindi mo kailangan kasi pag pinunasan mo siya ng bonggang-bongga, ayan, malinis na siya ulit. Hindi siya, free siya sa bacteria kasi, yeah, walang papasuking dirt or hindi papasok yung mga
bacteria sa kanya dahil nga, wala ang pores. Yun, wala siyang pores. Okay? Wala siyang pores. Ating silly sponge. Yes, baby. You better work. Ang bongga na, bes. Wow. See that? Nakita niyo ba yung ano niyan, yung gradient. Yun, gradient effect. Dark, then nagbe-blend siya. Ang ganda niya, guys. Ang ganda niya sa, for cream. I think maganda siya sa cream. Yes, cream products. I love it. Ang ganda niya ipang blend ng cream contour or kahit anong cream. I think eto mag-work to kapag cream foundation ang gagamitin nyo. So again, yung tip, yan yung pinaka curve. Okay guys, so yan, ang ganda niya i-blend using the cream products like cream contour. Maganda siya. Madali siya i-blend. Ang ganda. So I think for foundation, bongga siya pag cream foundation yung gamit nyo. So titry natin siya. So I have my BYS cream foundation right here. So, titignan natin kung makakakuha siya ng mismong product talaga pag cream ang ginamit natin. See that? Nakakuha siya. Then, tatry natin siya dito. Kasi meron ako mga veins, chuchu dyan. So, tignan natin kung mag-work. Oh my gosh! Mag-work siya sa cream foundation. The best. Okay, so diba pinakita ko na sa inyo, simula sa pag-apply ng foundation, paglalagay ng concealer, and also sa pag-contour. Hindi ko na siya gagamitin for baking kasi mahirap na best, baka mamaya masira pa yung ating magandang canvas. Nasabi ko nung una, hindi maganda ang silly sponge using sa pag-apply ng foundation, or depende din siguro yun kung anong gamit yung foundation. Kung full coverage, mas maganda siguro ang pagbe-blend sa face using the silly sponge. Then, kasi hindi ako gumamit ng full coverage. I only use my CanMake liquid foundation. Pero kanina, yung sa pinost kong video, I use the Mary Kay Time Wise liquid foundation. This is a full coverage. Maganda yung coverage niya sa likod ng aking kamay. So, yeah, I think bago-work din naman siya sa foundation. Kailangan nga lang ng parang full coverage or yeah, saka siguro sa pagbe-blend na rin. Basta bago kayo maglagay ng foundation, kailangan nyo munang maghugas ng mukha para walang sumamang oil sa foundation. Kasi nga, silly sponge yung ginamit natin. So, yeah. So, tapos tayo sa foundation. Sa concealer naman. Sa concealer, yes, maganda siyang gamitin for concealer kasi nandun yung coverage niya. Yes, natapalan niya yung na maayos yung aking ayan, underneath ng eyes. Walang patchy, walang streaky.
at all, as in ang flawless ng finish. Then for contour, yes, I used the cream contour stick sa pag-blend nito. Kaya doon ko nalaman na tingin ko mas maganda siya gamitin pag sa cream products, cream foundation. Yes, katulad kanina yung concealer, diba? Pero hindi siya cream. I used the liquid concealer, so bongga din. So yeah, maganda rin siya pang blend ng contour kasi tinan nyo yung gradient finish ng pagbe-blend ko sa kanya. Ang ganda. Again, walang streaky marks na ganap dyan. Yeah, sa foundation lang talaga ako nagkaroon ng problema kanina kasi ina-expect ko talaga. Kasi kapag talaga ako naglalagay ako ng foundation, kailangan talaga flawless yung finish. So, tumutulong talaga sa akin. I mean, ang laking tulong talaga sa akin ni Beauty Blender. So yeah, and if you want to try this out, at kung hindi nyo naman nagustuhan, it's okay kasi this one it's really cheap, 150 pesos plus SF. Saan ka pa, diba? Kung hindi naman nag-work sa inyo, edi, yeah, pwede nyo na siya ipanglagay sa bra. Char. Okay, so for my final verdict for this product, yes, maganda siya, but except for the foundation, for applying the foundation, hindi ko siya gusto. Honestly, hindi ko siya gusto pagdating sa foundation. And for the concealer and to blend your contour, your cream contour to your face, yes, this one is really amazing. Yan, na-blend niya na maayos yung aking cream contour. And then nilagay niya ng pack na pack yung aking concealers underneath of my eyes. Siyempre, hindi rin natin kakalimutan si Beauty Blender. Ayan, Beauty Blender talaga ang nagbibigay ng flawless effect finish sa ating face. So, yeah, I still love you, Beauty Blender. So that's it, guys. And if you want me to do another first impression review, don't forget to subscribe to my channel if you haven't already, and go to my Facebook account, Sandy Enriquez, and click follow para makapag-update kayo sa akin every single day kasi lagi akong active doon. And also, don't forget to follow me on Instagram at Sandy Proud. And if you want to avail this, available siya sa Shopomore. Link will be listed sa description box down below. This is my own opinion. So, kaya ang gawin nyo bago kayo bumili ng mga ganitong product, antayin nyo munang may gumawa ng ibang review para hindi naman kayo madismaya kapag hindi nyo nagustuhan yung product at siya magbabayad pa kayo ng medyo mahal. So, yeah, I think 150 pesos is really cheap para sa ganitong silicone sponge. Sa bagay, kasi nga maliit lang naman siya. And yes, so kaya lagi akong gumagawa ng review para makatulong sa inyo na yung mga ganitong product at yung mga nagtitrending product sa Instagram or sa Facebook ay worth it nga ba siyang bilihin, or kasi minsan kasi may daya yun, di ba? Kaya gusto ko rin makatulong sa inyo, kaya gusto ko talagang gumawa ng review / demo using this product para sa inyo mga viewers. Comment down below kung ano yung pinaka-ayaw nyo at yung pinaka-gusto nyo sa Silly Sponge. And yeah, I will talk to you guys soon on my next video. Bye everyone!